Let's go! Let's go! Alright, so tapos ayan yung view deck. Ay, sarap! Daming mga ano, tawag dito? Balls. Mga balls. Kayo ba may nagbigay sa balls? Yun guys, oh. Nakahuli rin sa wakas ng kulay orange na talapia. Yo, what is up, Con Vlog? Happy weekend sa inyo. So, dito natin sisimulan yung kwento for today's adventures dito sa may The Pickle Cave, Mabalacat, no? Actually, tabi siya guys nung warehouse ng TikTok dito. So, pinick up namin yung parcel ni Eunice, yung mga hook at ibang sinker na gagamitin namaya. Anyways guys, so eto, we're on our way now sa campsite natin for today. So, malapit lang naman guys. So, medyo tipid muna tayo sa gas, no? So, abangan nyo kung saan tayo papunta today. At let's go! Stage din. May konting paahon. Quiet Forest Camping Resort. Kuya, good morning. May reservation ako kuya, no? Sige, reception muna po. Thank you po. Nga pala guys, located itong campsite sa San Jose, Tarlac, which is 1 hour drive lang Camp from Mabalacat, 1, Pampanga. Camp 2 to 4, pool, restroom, playground, parking, bamboo forest. Campsite rules. Restroom. Camp G, no? Okay. 2 PM yung check-in time. Pero inaalaw naman nila yung early check-in. I think dumating kami around 12 dito.
Dito sa lupa ah. Alright guys, so yun, tapos na tayo mag-setup. Ipakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng setup natin for the next 3 days and 2 nights dito sa may Hawaiian Forest Camp. So ito yung frontal view natin guys, no? So dito ko pinark yung sasakyan natin kasi medyo, mas malilim dito, maraming mga puno. Tapos yan, tent natin. Ang maganda dito guys is dito sa may campo, yung mga designated na wooden tables kagaya niyan and chairs. So for example, wala kayong dalang camping chairs or table, hindi problema, no? At yan, yung setup natin. So same din naman nung last na mga gamit natin, nung last camping. Okay. At yan nga pala, no, dala natin yung ating mga fishing gears. So, excited na kayo manilapia ni Eunice mamaya. Yan. At isa pang maganda dito guys, merong mga designated na grilling area. So, ito nga mukhang pugon, no? Tapos, ito naman sa side view. Yan siya. So, nilagay ko na rin yung mga pailaw natin para isang pagod na lang. Isang bagay nga pala guys, no? So medyo matigas yung lupa nila dito. So make sure magdala kayo ng martilyo kung magpipitch kayo ng tent. Kasi yung standard na gamit, like in my case, ito si Black Dog rig ko, is hindi bumabaon. No? So make sure magbaon kayo ng martilyo papukpok. So ito yung sa likod natin. Tapos guys, ang kagandahan din dito sa campsite na to, dito sa may Camp 1 particularly, hindi naman siksikan kasi may mga designated spot nga. Like for example, yung mga kapitbahay namin doon. So malayo sila from us. So hindi talaga parang, alam mo yun, dikit-dikit. Tapos dito, sa may napwestuhan namin, so bale pinakagilid na ng vicinity yung sa pwesto namin. Dito sa Camp G. So kung mapapansin nyo, mga kawayanan na yan. No? Tapos pala, hindi ko lang alam kung per designated space meron na nito. So may mga
malapit na rin na water source, which is very handy kasi hindi ka nalalayo, no? Ano pa ba? Nakalimutan ko sabihin, meron ding designated o hindi designated, meron ding saksakan ng kuryente dito. So hindi ka nalalayo. Ayun siya, guys. No? Ayan. So although maganda pa rin na may dala kayong extension, just in case lang. At nga pala guys, dito is walang signal. So yung phone service namin ako, gamit ko Globe and si Eunice. Hindi ko lang alam sa Smart. Pero yun, FYI sa inyo na magka-camp dito. Not sure lang kung sa ibang parts ng camp merong signal, pero dito banda wala. Siguro later, pagtanong natin kung merong wifi para at least makapag-update tayo sa mga pamilya natin. No? Alright, so yun na muna for now guys. Mag-prep na muna kami ng late lunch or merienda na. At ipasyal ko kayo later sa ibang areas dito sa campsite. Start guys. Okay, so pag-isip-isip ko guys, since 3 days naman tayo dito, bukas ko na kayo pasyal dito sa may campsite. So for now, papunta tayo dito sa may fishing spot ng Kawayan Forest Camp. So check natin. So hopefully marami tayong makuha today. So balita ko mga tilapia daw yung pang isda dun eh. Saan yung fishing? Kabilang daan lang ho, no? Ito, tapatawag na lang po. Okay, so bali palabas tayo ng campsite. At bali yung fishing spot nila, kabilang daan lang. So right now, kino-coordinate ni ate yung sa kabila. Kuya, fishing ho. May pain. Meron. Meron na ho. Marami naman kuya. Mga tilapia ba o yung mga isda dyan? O meron pa akong iba? Halo-halo po yan. Dito, tilapia. Talaga? Okay. Dalag meron. Opo. Yun. Oman. Saan ang mas sa toman? Kapag nakuha mo yung dalag, saka yung dito. Oo nga eh. Di, iba talaga yung ano sa Tapos, per kilo 200, no? Opo. Okay. Di na masama. 200 per kilo. 10 kilo lang. Wow. Alam mo talaga, may makukuha. Anong kulay yung tilapia dyan, kuya? May halo din yung goldfish. Oo nga, parang crossbreed na tilapia at saka goldfish yung tilapia. Ganda dito, farm na farm yung vibes, May mga gansa, may
kambing, o tupa. Mga manok. Yun. Yung fishing spot, guys. Okay, Kuy. Salamat, ha. Pahingi ko yan ng balde. Sige po, magkakaroon. Tsaka ho siguro, no? Lalagyan lang ho ng mga isda. Salamat, kuya. Gusto ko nang try. Let's go, babe. Bibi yata yung ano? Diba pa yung... Let's go! Let's go! Nice work, babe. Wow! Nice, nice. Taka lang, kunin ko yung ano. Good sight. Another one. Let's go, babe. Another one. Galing. Another one. Galing, oh. Pangatlo mo na yan, ah. Okay na yan. Fish on! Yun na. Wala pa tayo ng kulay orange. Tilapia ko. Ano ba? Lokal, ah. Laut na. Fish on again. Ano yung tilapia, no? Oo nga. Pero kinalaman. Orange, let's go. Orange ka. Ay, hindi pa rin. Kaya. Go. Ba. Talaps, talaps. Eh, mag-isa na na. Ha? Pwede na yan. Bukas na natin. So yun guys, no, nakablog na tayo dito sa ating spot for tonight. At bale, umabot pala sa more than 1 kilo yung nakuli natin kanina, no. So mga 5 tilapia to. So yung iba nakasalang na actually doon. Ginigrill na. So catch and cook guys yung nangyari. Actually yung iba naging catch and release nga eh. So since may bukas pa naman, no? Ayan, so preparing na tayo for dinner. Kaya medyo nag-invest na rin ho kami sa medyo... Bale dito guys, nakakwentuhan ko yung parent ng isa sa mga owner. Hindi ka na naman pag ano. Nakalimutan ko lang yung pangalan ni Sir. Pero yun, naganda So far ho, hindi setup pa natin. naman, ho. And yun, nakwento niya yung mga experience niya nung kabataan niya, nung nagka-camping din siya. And yung mga Crosspat? outdoor adventures niya. Ah, So, bait ni Sir. aha. Ano ho, tahimik ho itong ano. Talagang off-grid nga ho yung ano, yung feels ng lugar. Wala ho kasing
signal, walang wifi, talagang gusto mo talagang dumisconnect sa ano, sa outside world. Alright, so ito guys, ang ating dinner for tonight. So simulan natin sa mga huli nating tilapia kanina. So 3 out of 5 inihaw, dalawa sa kanila. Ito ang naging kapalaran. Naging silang paksiw na tilapia. Tapos meron tayong diyang liampong manok at baboy. Meron tayong of course rice at masarap na sausawan na may sibuyas, sili at toyo. Mangan guys, kain. Kayo po yung nasa taas? Ah, Ulam na yung mga naging ano kanina, yung mga huli kanina. Wala ho. ang hirap kunin. Mukhang naka-train sila eh. Dito naman sa mga oras na to, nakakwentuhan natin yung mag-asawa na owners nitong campsite. So ayun, kinamusta tayo about our experience. Parang crossbreed ng And tilapia yun, at saka goldfish. Mag-order na. natanong din nila kung na-explore natin yung ibang area nitong campsite. Try natin po kasi pagkalatin mo. Always a good thing naman kapag kinakamusta tayo ng mga owners mismo 3 days ulit. nitong campsite. Try natin no. Punta natin bukas doon na. Mm. Ay talaga? Usual. Sige ho. Para siyang ano din, view deck, no? Ah, okay. Ganda. Try na. Maaga din, maganda din siguro doon, no? Alright guys, no? So yun, tapos na tayo mag-dinner. At yun, kanina nakakwentuhan natin yung mga owners nitong Quayan Resort camping spot, no? First night here, ano ba? Initial impression. Babe, ikaw, anong initial impression mo dito sa campsite na to? Ako, nung pagkadating natin, parang alam mo yung, mafe-feel mo talaga na kulang yung one day. So, kailangan pagpupunta talaga kayo dito, mga 3 days, ganun. Para sulit na sulit talaga. Tsaka yung place, ganda. Relaxing. Mm-mm. Tsaka better if, dito sa Camp G talaga. Ang ganda ng pwesto namin. Yan. Napakatahimik. How about you? Hindi, buti na lang muna na encourage mo ko na mag 3 days 2 nights tayo dito. Oo nga. Actually, yung namin talaga dapat sun lang. So, dapat lang talaga. 2 days 1 night lang. So, sabi ko sa kanya, bitin yon lalo na may fishing spot. Oo. Kasi pag nag-fishing kami, nabibitin kami. So, yun. Kaya at least, napao ko siya sa 3 days 2 nights. Oo. Yun, yung papunta naman muna sa campsite, kita nyo naman kanina guys, no? Wala naman off-road. Yun lang medyo may mga ahon. So, may mga elevation na papunta dito. So, make sure lang din na naka-condition yung mga sasakyan natin. Gaya nga nasabi ni Eunice, no, napaka-relaxing, payapa nung lugar. No? So nakita nyo naman, maraming halaman. So
So malilim, no? Yun, yung lugar na to guys, no, mas ma-appreciate nyo siya kung kayo talaga yung naghahanap ng spot na gusto nyo talagang mag-disconnect sa outside world, no? Kasi nga wala talagang No signal. walang signal, wala ding wifi, no? Kanina doon sa may taas, meron konting signal doon sa may bandang Pavilion 3. yun, sa may Pavilion 3, at doon sa banda sa may fishing spot nila, pero dito banda sa mismong As campground, in wala. as in wala, no? For Globe, I'm not sure sa ibang Mm-mm. carrier kung meron Yun, so sila. dead spot talaga dito guys, no? So, ano pa ba? First night pa lang naman to guys, no? So sabi ko nga tomorrow i-explore natin yung lugar, pasyalan natin yung mga ibang spots. Kanina kakwentuhan ko si Kuya, na isa rin sa mga owners nitong resort. May mga sinasabi siyang mga trail, may mga raw areas na meron siyang sinasabi na pasyalan din natin. So we'll see. Pero first night, totally not bad. So, na-enjoy namin yon. Lalo na yung Ganda. fishing tonight at may nahuli si Eunice. Yun talaga yung highlight of the night. Yeah. At ito na nga, nagre-ready na ako ng Ayan, mga oh. rod para Sakto. bukas. Oo, tama, tama. Sineset up na namin para na lang. Cast na lang agad. Tama, tama. Alright, o siya guys, yun na muna for now. Enjoy lang namin itong time na to. Itong quiet time na to with me and Eunice. At kita tayo tomorrow morning. Good night. Bye. Dami kang biyang mga manok, no? Parang may, halos inahin pa mo merong may sisig. Good morning guys. Kamusta kayo? So, habang hindi pa mainit, no? Ipasyal ko na kayo dito sa may Quayan Forest Camping Resort, no? So, ito siya guys, no? So, from the highway na pinasukan namin kahapon, ito yung entrance, no? So gated guys yung lugar, so safe. So pagpasok dito, yan, magbayad muna kayo sa reception kung hindi pa kayo nagbabayad. Balang binayaran nga pala namin dito is 450, no? 450 per person kasama na yung breakfast. Tapos kahapon humingi sila ng parang deposit, security deposit na 300 pesos, no? So i-flash ko na lang din guys yung info nitong campsite, so you guys can send your bookings at mag-inquire sa kanila. Okay? So maraming puno guys, maraming mga halaman na nakapalibot sa buong campsite. Kaya malilim siya. Ayan, so pagdating mo dito, ito basically yung mga areas ng camp. So camp 1, yun dito, kung nasan kami. And then 2 to 4, puntahan natin doon. Okay? Pavilion, pool, restroom, playground, parking, bamboo forest. So from here guys, dito, ang pinakamalapit from the entrance is yung Camp A. So sa Camp A, tabi niya na rin pala yung restroom doon guys.
Parang nakadalawang beses nga ako kagabi. Anyhow, so yun, pansin nyo guys, meron din designated na mga wooden chair, tables. Tapos meron din lutuan or designated grilling station doon. So again, yung CR. Check natin guys kung ano yung itsura ng CR. Hindi ko napakita kagabi eh. So ito siya guys, no? Merong faucet dito. I think may tao right now. So balikan natin. Ayan. So balikan natin ang CR mamaya. This is Camp B, Camp C, D, until doon sa may spot namin guys, doon sa may G, no? So personally I think yung spot namin yung pinakamaganda kasi nga wala na kaming katabi na ibang kumbaga campers doon or kami na yung pinakasulok, no? Okay, so ito naman guys, tong daan na to na pupuntahan natin ngayon is papunta sa pool. Yung sa 450 nga pala guys, this includes na din yung access sa pool, no? So sulit na siya guys. And then, di ba nagpark ako dun sa may tabi lang din nung tent namin. Wala naman extra fees yun guys. So ayan siya, no? So I think ito siya yung pataas dito. So merong concrete stairs dito pataas. Kuya, good morning. Pakita ko lang itong pool, no? So, ayan siya, guys. Mukhang pwede rin dito mag tent pitch. Pavilion 2. Ayan, guys. So, pwedeng mag-chill doon. Ayan, so. Tapos, ito yung pool area. Sulit guys, sulit yung 450 mo dito per person. Di ko lang sure kung meron silang pinaparent na rooms. I think meron. So siguro i-PM nyo na lang sila kung wala kayong dala na tent, for example. Okay guys, so bale pag inakit mo nga pala from the pool papunta dito, so may daan palabas guys, no? Tapos, paglabas mo ng main road, merong tindahan doon na pwedeng mabilhan. Ayan, si Eunice. Doon siya bumili kapon ng mga wala pa natin. Ayan guys, yung tindahan. No? Tapos, nakakwentuhan ko sila kuya doon. Meron pa palang, ayun, pavilion 3 doon. So, pwede din daw mag tent pitch out. Doon daw yung meron signal. No? Alright. Tara, lakad tayo papunta sa may Pavilion 3. Ito lang pala siya, oh. So, ito yung main entrance. Tapos, kabilang daan. Usog ko lang ng konti. Ayun, yung Pavilion 3. So, makikonnect muna tayo doon. Doon lang daw mayroong service, eh.
mag-update muna tayo sa mga pamilya natin. Baka ipa-missing na tayo. Ah, Yan. So, paahon yung lalakaran. Konti lang naman. Exercise na rin. Total, hindi rin ako masyadong nakapag-exercise. So, ayan siya guys, no? Tinatanong ko sana kanina kung bibili ng kape doon. So, mukhang wala. So, ayan, merong tambayan. Oo. Actually, magandang idea yon na gawin ng coffee shop to kasi maganda yung view. Tapos, ayan yung view deck. Tapos, kaya nakausap po yung isang kuya doon sa may tindahan. Parang nasabi niya na pwede daw mag-tent pitch dito. Ano ba yan? Hinihingal pa ako. Wala kasing cardio eh. Ayan siya guys, no? Ayan yung overlooking mo from here. Ako kita sa camera pero kita mo yung bundok dito. Mga bulubundukin. Tapos panay huni ng ibon na maririnig mo. Yan, no? Parang mga, hindi ko lang kung ito rin yung, okay, so ito rin yung sa may fishing spots kahapon. Speaking guys, babalik tayo dyan mamaya. So, yan. Tapos yan, ikuti lang natin to. Sana makapture ng camera yung ganda ng ano, ng scenery na to. Tapos ayun, no, mas malinaw pala yung view doon ng mga bulubundukin, guys, oh. So ito guys yung view from the other side nitong Pavilion 3. Ayun, no. Ay, sarap. Sobrang relaxing ng ganitong views. Tapos meron pa lang ano dito, bonfire area, oh. Sarap siguro tumami dito paggabi. Itong si Sir Sana mo ba na lagyan kausap mo ng natin fishing ngayon, spot? guys, I think he's also part of the family that owns yung campsite. And sinasabi niya dito na merong area na pwedeng mag-harvest ng grapes. Yun nga lang parang off-season yata nung nakapunta kami dyan. Yun guys, kasama natin dito si Sir. Ano pangalan mo, Sir? Galileo? Ayan, si Sir Galileo. Sama ka to, Sir, sa vlog ko, ah. Sige, ha. Anong ano nyo? Kakastart lang ho ng channel, Sir. Baby, dala ka ng sticker dyan. Ayan. Pasyalan din natin yung sa may Saan nyo lang ho yung spot mamaya. Sige, ha. sa kwan na lang ho? Maganda nga ho, Sir, ano, i-convert nyo to ng ano? Cafe area. Maganda rin ho sana to na ano. Kasi ganda ng spot. Sige, Sir, salamat. Alright guys, so day 2 ng fishing dito. So, ayan, si Eunice, naglalagay ng pamain. Ito sa kanyang rod. Ito yung dalawang rigs ko. So, yung pa rin naman yung kain natin, yung masa. Pero this time, haluan natin itong tinapay para mas matigas yung
cold nung masa. Tapos yung hotdog. So, ang goal today, humuli ng mga orange sa tilapia doon. So, medyo mahirap sila hulayin, guys. Parang mga nakatrain sila yan. Siguro, humuli din tayo ng mga hito at try natin humuli ng dalag. Alright? Malaki lang ito. Good size. First cast of the day. Orange? Yun, orange oh. Nakuha ba? Sige, sige. Ilayo mo, ilayo mo. Nandiyan yan, nandiyan yan. Ah, hindi. Hindi ako wala Okay na. yung orange. Wapin. Not bad, babe. Ordinary ulit. Tinap. Kain guys. So, eto na yung mga uli nating tilapia kanina. Yung iba naging prito na. Yung iba naging stick tilapia. Tapos meron tayong chicken pastel na ginawa ni Miss. Merong mangga, kanin, coke. Alright. So yun na yung sangbong tilapia. Hey babe. Tara guys, ramyun overload tayo.
Daming mga ano. Tawag dito? Balls. Mga balls. Kayo ba may nagbigay sa balls? Sakto lumalamig na yung panahon. Kagabi around 11 lumamig eh. So ngayon napaaga yung paglamig ng ihip ng hangin. Mukhang masarap tulog natin mamaya. Ito yung sabaw. Ay, kanyaman. Sarap. So, gulay tayo. Tayong repolyo. Ay, Pechay Bagyo. Pareho lang kasi yung tsura nila eh. Tapos, merong beef. Sarap. Okay naman. Pinalambot ko na yung beef sa bahay. Para mabilis yung ano, no? Maganda naman yun para hindi mo nahintayin lumambot yung ano, karne. Dahil na. Ni-rice cooker ko para mas malambot talaga. Kasi ang init. Sawa. Pali ko. Kasing subo lang ng subo. Ipan mo din. Parang ako nung isang araw eh. Nag-wrap ka na eh. Paso ako sa kikiam eh. Laman at gulay. Gusto niyo ba minsan panoorin ng cooking show ni Eunice? Comment down below.
Baka sa pag sinama natin sa video, abutin tayo ng 3 hours upload eh. Alright. So, second night dito sa may Aquayan Forest Camping Resort. Sige, pag-usapan lang natin yung experience natin. Siguro feedback about our experience here for this day. Ikaw, babe, anong masashare mo? Sa akin siguro, sulit talaga yung ano nyo, yung babayaran nyo. So far ngayon, yung rates nila is 450 per head. So, kasama na lahat yun. At maganda pa doon, may free breakfast pa siya. So, sulit talaga. Especially, kaninang hapon, na-experience din namin yung pool. So, kasama na din yun sa 450. So, wala ng entrance, as in yun na talaga yun lahat. Tsaka, ang ganda din ng ano nila, you have to try it, yung ano nila, yung Pavilion 3, yung sa ano nila, sa view deck nila. Ganda, wala Yes. akong masabing ganda. Sobrang ano din, presko doon. So, yung mga naghahanap ng signal, so meron naman signal doon. So, para mas malakas yung ano, talk and text and smart doon, Okay. compare sa ano, sa Globe. Meron naman signal sa Globe, pero for like data, wala masyado. Pero so far, so good, especially now na naman, ang lamig. Sobrang lamig. So, parang hindi mo nakakailanganin ng ano, ng electric fan pag ganitong oras dito. How about you, baby? So siguro start ko muna guys na this is definitely one of those real unplugged experience, no? So sa inyo na naghahanap na talagang off the grid, social media detox, slow down moment kind of thing, ito para sa inyo to, no? Maganda siguro guys, since wala ngang signal dito, for the most of the provider. Actually, lahat ng provider, phone service provider wala. Also, walang wifi. Maganda na rin mag-heads up kayo sa mga pamilya nyo, sa mga kaibigan nyo, na magka-camp kayo dito. So, baka after nyo, baka kasi mag-camp kayo dito, tapos pagbalik nyo, pinapa-missing person na kayo. So, mahirap na, di ba? So, although sabi nga ni Eunice, dun sa may Pavilion 3, yung tawid daan nitong main entrance, meron naman signal doon. So, maganda na mag-heads up kayo, okay? Yun nga, no, guys, this campsite is good for yung mga retreat, recollection na ganyan, kasi tahimik nga talaga. Nakausap ko rin this morning yung isa sa mga owners. So, tinatanong ko si Kuya na, Kuya, may plano bang lagyan ng wifi in the future tong camp spot? Ang nasabi niya na natatandaan ko is may mga families nga daw kasi na na-enjoy yung ganito na talagang walang internet kasi nga they get to bond, no? Walang screen time. Kumbaga you are forced talagang to just enjoy the nature here, di ba? Ano pa ba? Maraming activities guys on this camp spot. Na-mention ni Eunice yung 450 pesos.
Sa totoo lang, nung una, namamahalan ako doon sa 450 pesos per night na fee kasi meron nga namang may mga iba 3 days 2 nights na 200 lang, pero nung makita ko nga and ma-experience ko yung ibang activities dito, mas na realize ko na sulit na din yung fee na yon. So say for instance guys, no, yung swimming pool kanina dito nung try natin, so ang ganda nung overlooking ng bundok, no, and then meron din silang trekking dito. Yun nga lang, dahil tayo na tayo at hindi tayo nakakondisyon na mag-trek for this trip, baka sa next time na lang, no? What else? Yun, yung fishing. Definitely one of the highlights at talagang nagustuhan namin dito. I would suggest magdala na kayo ng yung fishing rods, no? Kahit yung taw-taw lang, yung simple setup lang na merong sima tapos yung floater. Tapos dala na rin kayo ng pamain nyo. So pwede yung masa, yung pinagsamang pagkain ng manok, yung Integra 1,000 or 3,000. Tapos yung harina, or pwede naman yung bulate, kung anong available. Or tinapay, yung tinapay, pwede yun. 200 per kilo yung binabayaran dun sa ano na yun. So wala nang ibang fees. Yun nga, mostly tilapia yung mga isda. Although sabi nila meron daw mga hito din at dalag. So another good thing guys is kami nagaling sa Mabalacat, 1 hour drive lang to. So just imagine, kami na taga Norte na from Pampanga, usually magdadrive kami ng 3 hours, 4 hours para lang makakita ng talagang magandang campsite. Pero ito imagine 1 hour lang. So highly recommended sa mga taga Pampanga, na taga Angeles, Mabalacat, and nearby cities. Talagang you have to be here, no? One final point din, definitely maasikaso yung mga owners. Tingin Tingin ko, mga staff nila. oo. Halos Mabait. na-meet nga natin nung isang pamilya na nung mga owners So talagang kinakamusta kami. And always a good thing naman talaga guys din, no? Kapag ganun na even the owners approach you and ask how was your experience, kung may kailangan kayo and whatnot. Meron pa kaya tang grape, farm. Hindi lang namin na-check Oo. pa. Kanina nasa view deck kami, doon sa Pavilion 3, na-mention ni Kuya yon. Hindi lang namin na-check. And siguro off-season din O, diba? hindi kaka-harvest lang daw Harvest yata. lang. Yun. Pero sabi nila, meron pa naman maliliit daw Tama. if we want to check. Oo. Tapos na-mention ni Eunice yung sa mga staff, no? One of the great things as well, sa mga owners, binigyan nila ng opportunity sa mga lokal na AITA rito para magka-work. Ayun, si Kuya Ron, yung nag-assist kanina sa atin. Kapampangan pa pala siya, no? So, yun guys. Now, ang tanong, would we recommend this campsite to our friends and families? Definitely yes, guys, no? So, napakaganda nitong campsite. At babalikan. Oo, kanina nga, hindi pa kami nakakalis, pinapalo na namin bumalik. With Oo. motor ride. Oo, kasi yung dun sa may view deck dun, sinasuggest nga namin, yung mga owners, kung mapanood nyo po to, yun nga, ang magandang gawing coffee shop yun. Oo, solid. Pupuntahan talaga yan. Especially yung mga riders. Ganda. Correct. Yun. View deck talaga. Actually, na lang talaga Mayroon na siyang view deck, meron na siyang parang shop niya. Na lang. Magtitimpla na lang ng kape. Oo. O yun, kung ayaw nyo doon, kami na lang po yung magtitinda doon. Alright. Yun guys, no? Definitely worth visiting tong campsite na to. If you're looking for talagang unplugged moments, no? We stayed here, or we're gonna stay here for 3 days and 2 nights. So pumunta kami ng Friday. Uwi kami bukas Sunday ng tanghali. So first time in a long while na talagang offline ako. And talagang sobrang nakaka-refresh na ganun, no? So yun guys, magkita-kita tayo tomorrow morning
para i-wrap up itong experience natin dito sa may Quayan Forest, no? Ciao! Good morning guys. So, umaga tayong babalik today dito sa may fishing spot. And marami-rami yung uhuli natin. So, para may mga pagpasalubong tayo. Alright? Tara! Fourth catch of the day. Let's go. Maliit lang oh. Release ko muna. Mamaya ko na lang. Alright guys, tayo naman natin huli ng hito. Yan guys oh. Nakahuli rin sa wakas ng kulay orange na talapia. Care of babe. Makabilis sila kaya dapat Naka-orange din. Ah, mas colorful yung sa'yo. Yan, oh. Let's go! Nice guys, tawag din ng orange. Ito lagi sa mga huli natin for today. Ilang kilo kaya sila? Yung mga orange. Okay, mo. Para patay na. Okay, so mabot ng 4 something.
5 kilo. Kilo. 5. Alright, see you again. Huayan Forest Camping Resort. Salamat kuya. See you again. So yun guys, no? Dito na nagatapos ang ating camping adventure sa may Huayan Forest Camping Resort. Sobra naming na-enjoy yung stay namin doon. At looking forward sa aming pagbalik dito sa may camping spot na yan. Okay? So sa inyo guys, tumabot sa part na to na video, maraming salamat. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, please make sure to subscribe para updated ka pa sa mga lalabas nating adventures. So yun na muna for now guys, no? Abangan nyo yung mga paparating pa nating mga adventures. So ayun, have a nice day at ingat.